Noong March 20, 2025, sinabi po ni Senator Amy Marcos na hindi pa niya nakakausap ang kanyang kapatid tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na kanyang kaalyado. Ito po ang ating magiging topic ngayong araw dito sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Atin pong itong bibigyan ng reaksyon at komento itong nangyayaring hidwaan po kay PBBM at sa kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Amy Marcos. At tila merong pinag-uugatan itong kanilang hindi pagkakaintindihan dahil nga po nung nakaraang meeting de avance o yung rally ng Partido Federal ng Pilipinas, yung partido po ni PBBM, ay nagdaos ng rally dito po sa May Cavite at tila hindi na po binabanggit ang pangalan ni Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, maging sa isang lugar kung saan dumalo rin ang partido sa isang rally at hindi na po binabanggit talaga ang pangalan ni Senator Amy Marcos. Magandang gabi, magandang hapon po at magandang umaga sa inyong lahat sa man po kayong dako naroroon. At welcome po sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Paki-like, share, subscribe nang sa ganun po tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Okay, so ano ba talaga itong pinag-uugatan ng hindi pagkakaintindihan ni President Bongbong Marcos at ni Senator Amy Marcos? Okay, mukhang malalim to. Hindi lang po ito dahil sa pangyayari na itong si Duterte ay nasa dahig na ngayon at kanyang haharapin yung kanyang kaso na crimes against humanity na nireklamo ng mga kanyang biktima at ng mga citizens advocate group at itong Magdalop party list, si Representative Gary Alejano at si dating Senator Sonny Trillanes. At hindi po nagustuhan o hindi po sang-ayon etong si Senator Amy Marcos, kaya merong naging mas malalim na alitan. Okay, dahil inamin, kung makikita nyo po dito sa ating screen, dito po sa news content o dito po sa news outlet ng PM, yung pang movie, ang title po, Senator Amy binuking na matagal na silang di nag-uusap ni Pangulong Marcos. Yan po yung kanilang title. At nakalagay po rito na inamin nga po ni Senator Marcos na matagal na silang hindi nag-uusap ni PBBM sa isang forum na ang nag-host po ay si Wilson Lee Flores na ginanap sa Kamuning Bakery kahapon, na naging pangunahing pangdangal etong si Senator Amy Marcos. Okay, aniya, bago pa man magkaroon ng alitan sina PBBM at ang kaibigan niyang si Sara Duterte, ay hindi na sila nag-uusap na magkapatid. Isa po yun sa mga punto bakit po hindi na nag-uusap. Ang kanyang
ah, vocal na sinasabi ay yung hindi katanggap-tanggap sa kanya, yung pagkakadakip o pagsuserve ng warrant dito kay Rodrigo Duterte. Ngunit dito nga po sa isang forum, inamin niya na matagal na silang hindi nag-usap ng kanyang kapatid. Okay, basahin uli natin. I've tried very hard to maintain a relationship, but it seems that we are being torn apart by many personalities and forces that have their own agenda. It's really heartbreaking story for me, pag-aamin po ng isang senadora. At ngayon po ay si Amy Marcos ay isang re-electionist. Okay, at nung nag-file po siya ng kanyang candidacy last year ay inendorso siya o sa ilalim siya ng partido ng kanyang kapatid, si PBBM, sa partido ng liberal ay federal pala. So nung nakaraan naman ay papahayag siya na mas na naisin niyang tumakbo bilang re-electionist na independent. So pinalalabas niya na hindi na siya kaalyado doon sa partido ni PBBM dahil mas gusto niya na daw na maging independent candidate bilang re-electionist sa pagkasenador. So bakit nung nakaraang hearing na kanyang pinamunuan po dito sa tinatawag na hearing tungkol po ito sa pagkaka-aresto dito kay Digong Duterte ay tinawag niyang hindi makatao at hindi tama ang proseso dahil bakit daw doon pumayag daw tayo na ang dati daw Pangulo ay idinala sa The Hague at sa korte ng banyagang bansa lilitisin etong si Digong Duterte, samantalang meron naman daw tayo dito sariling batas at korte. Ngunit hindi yata alam na itong si alam rin ni Senator Amy Marcos. Ngunit itong mga biktima po ni Duterte ay walang nakikitang patas na hustisya at walang nakikitang pantay at hindi dinidinig ang kanilang hinaing noon at reklamo tungkol dito sa kanilang pagkamatay na kanilang mga mahal sa buhay dito sa madugong war on drugs ng administrasyong Duterte. Kaya po itong mga biktima at ang mga human rights advocates ay sa international na bansa na o sa international na korte na lumapit para at least ay mabigyan man lang ng hustisya ang mga biktima na hindi na ibigay sa kanila noong panahon na sila ay nabubuhay pa. Hindi sila dumaan sa due process na gustong hingiin o na gustong mangyari ni Senator Amy kay Digong, na ang hustisya ay dapat daw nakamit ni Duterte, ngunit hindi batid sa kaalaman ni Senator Amy na wala ngang hustisyang nakikita o na kinampihan o kinatigan yung kanilang hinaing noon. At makikita po natin dito sa hearing na pinangunahan niya po ni Senator Amy Marcos ay tila talagang binibigyan lang niya ng katuwiran yung
yung panig ni Duterte at gusto niya parang meron pang punto na gustong isalba yung mga susunod na possible na maserban uli ng warrant of arrest ng ICC, yung tinatawag na second wave warrant of arrest, na posibleng ilan din doon sa mga susurban ay mga kasama niya sa Senado at iba doon ay maaring kapartido niya o sabihin na natin na malapit din sa kanya, gaya po nila Bato de la Rosa at ni Bongo na mga kapanalig ni Sara Duterte. So yun po yung nakikita natin dito sa hearing na ginawa sa Senado sa pangunguna ni Senator Amy Marcos. Ngunit ang ating paksa ay ano ba talaga itong pinag-ugatan ng kanilang hindi pagkakaintindihan. Okay, tingnan po natin, meron po tayo dito sa video na ito po yung hearing, pero dito po sa hearing na to, ito po yung nangyari nung nakarampa. Okay, yung mga tanong ni Senator Amy at yung mga sagot din ni DOJ Secretary Remulla at ni DILG Secretary John B. Remulla. Play po muna natin. We do not need assistance from any outside entity. Again, as part of the executive department, you have subscribed to this view, I assume. Yes, Madam. So to clarify, the statement means that the President was not recognizing the jurisdiction of the ICC over the crimes allegedly committed by the former President. Is that correct? We do not recognize the jurisdiction of the ICC over our country. What we recognize is the jurisdiction of the ICC over individuals who may have violated international humanitarian law by committing murder and other heinous crimes. If I may, I think the President was referring to the jurisdiction of the ICC over crimes, specifically crimes committed by PRRD. But in this statement, the President clearly means jurisdiction over individuals. It's very, very clear. There's no area for quibbling. And if you say there's jurisdiction over individuals, I don't believe that you are in agreement with your President. As a matter of fact, the ICC does not try countries after all. They do try. Our views evolve during times, at times. And I don't So know you do admit if he that still you- has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. We cannot just stay in one rut and say that this is the absolute, because our minds may change, and we are allowed that by the law of man and the law of God. Yes, of course. Of course, we all change our minds, and Mr. Secretary, so you are saying that the President changed his mind? Well, When did he I cannot change his speak for him, Madam. I cannot speak for him. Your conclusions are really your own, and I cannot adopt your conclusions here. So yun po ang mainitang didiskusyon o yung sagot ni Secretary Boying Remulla, yung DOJ Secretary, na parang pinalalabas dito ni Senator Amy na yung pagdakip dito kay PBBM ay kay Duterte ay isang conspiracy daw. So, yung meron daw pagpaplano at yung mga clip o video na pinakita doon sa hearing ay 1 year or 2 years ago na. So interfere po doon sa sinabi ni Secretary Boying Remulla ay posibleng nagbabago ang isip ng tao gaya nila
na kung ano yung nararapat gawin. Dahil ang pinaglalaban nila rito ay yung kanilang jurisdiction sa ICC ay between the Philippines and the ICC ay simula nung tumiwalag ang administrasyong Duterte ay nawala na rin po ng jurisdiction. Ngunit pagdating po sa international crime or international crime commitments ay meron pong talagang pananagutan at alam naman po natin yung warrant ay hindi dumaan ng direkta dito sa ICC, kundi humingi pa ng assistance ang ICC sa Interpol para ang warrant na to ay ma-serve kay Duterte nang naayon sa batas. So ayun po ang naging system nun. Ang pinapalabas kasi ni Amy Marcos ay walang paninindigan itong kanyang kapatid na si PBBM, na sinabi niya na wala na hindi makikialam ang gobyernong Marcos sa ICC dahil wala ng jurisdiction. Ngunit hindi yun nangangahulugan na ang crimes against humanity na nakasampad o naka-pending dito sa ICC ay nabigyan na nga po ng konklusyon ng mga judge upang ipaaresto itong si Duterte. At ayun po yung tinutugon ng ating gobyernong Marcos, yung pagtalima sa batas na internasyonal, na lalo na ang kaso po ay may kinalaman sa crimes against humanity. Okay, at isinampa po ito o nangyari po itong mga kaganapan na to nung panahon na tayo ay member pa ng ICC, na panahon ni Pinoy, nung nangyari po tayo, maging member tayo ng ICC. Ang tanong, bakit nasabi kanina ni Amy Marcos dito sa kanyang forum na bago pa man nangyari itong mapagdakip o pag-serve ng warrant kay Digong Duterte, ay matagal na panahon na silang hindi nag-usap ni PBBM at matagal na silang merong hindi pagkakaunawaan. At hindi nyo rin po ba napansin ng mga bagay na yun, na tila etong si Senator Amy ay taliwas sa mga plano o mga plataforma ng gobyerno, at hindi siya nakiki-cooperate dahil nga po sa akin lang pong opinyon o akin lang pong palagay ay sa tingin ko po may kinalaman to sa sabihin na nating parehas na politiko, si PBBM at si Senator Amy Marcos. Ngunit mas nabigyan ng kanilang pamilya o ng kanilang ina na si Imelda Marcos na tumakbo bilang presidente itong si PBBM kesa kay Amy. Mantalang si Amy Marcos ang nakatatanda nilang kapatid at tila mas nauna sa politika kesa kay Bongbong Marcos. Ngunit mas binigyan ng pabor ng kanilang nanay na si Imelda Marcos na suportahan etong si PBBM na maging susunod. Ito po yung nung mga panahon na
si PBBM ay nagpaplano pa lang tumakbo sa pagkapangulo, mas nabigyan ng pabor itong si PBBM na tumakbong magpresidente at susuportahan ng pamilya Marcos ng 100% kesa sa kanya kay Amy na panganay at mas nakatatanda at mas nauna sa pagpasok sa politika. Ang nakikita ko lang po dyan ay yung inggit na dapat siya ang mas binigyan ng pabor ng kanilang pamilya o kanilang angka na tumakbo na bilang presidente kesa kay Bongbong Marcos. So siguro dun sa ganon ay medyo na sabihin na natin na medyo na nasaktan ang kanyang pride at kanyang ego, kaya medyo may konting tampo siya o medyo may konting sama ng loob sa kanyang kapatid kay PBBM. Yun po ang aking opinion dito kung bakit itong si Amy Marcos ay tila salungat sa mga gusto at sa mga patakaran ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos na ating Pangulo ngayon ay hindi niya sinusuportahan at tila kumukontra pa nga siya, mas kinakampihan niya ang mga Duterte kesa sa kanyang kapatid. Diba po ba? At na halata naman na medyo merong konting hinanakit, sama ng loob dahil hindi siguro siya ang pinili ng pamilya Marcos at lalong-lalo na ng kanilang ina na bigyan ng nagbasbas na tumakbo bilang presidente at hindi ang kanyang mas batang kapatid na si PBBM. So yun lang po yung aking reaction dito sa at konting konting briefing lang po. Bakit sa tingin po natin ay hindi nga pinili o hindi mas pinaboran ni Imelda Marcos itong si Amy kesa kay PBBM? Dahil nakikita ko po na merong unang-una dyan nakadikit sa pangalan ni dating Pangulong Marcos, yung yumaong si Ferdinand Marcos Sr., ang pangalan na itong si PBBM dahil siya ang junior. Bukod dyan ay wala naman pong kaso o yung tinatawag natin na merong nakadikit na issue sa pangalan ni PBBM, maliban na lang yung mga sinasabi nga tungkol sa kanyang questionabling pag-graduate sa mga sa ibang bansa ng kanyang mga degree na kinuha. Bukod doon, wala pong kaso itong si PBBM na meron po siyang katiwalian o anomalya na ginawa nung siya ay congressman pa lang ng Ilocos. 9 years at 11 years po siya sa Kongreso at Senado. Combine na po yata yun yung kanyang career doon. Ay hindi po nagkaroon ng kahit anumang issue itong si PBBM. Pero itong si Amy Marcos po ay na-involved sa iba't ibang issue. Isang issue lang po yung aking nakalap. Marami pong issue pero isa lang po yung tingin kong mas ito yung talagang medyo hindi nakapagpabango kay Senator Amy kung bakit hindi siya napusuan ng angka ng Marcos at lalong-lalo na ng kanilang inang si Imelda. Ito po yung issue noong 2017 nung si Senator Amy Marcos ay congressman pa lang, congresswoman ng kanilang distrito sa Ilocos. Okay, yung pagbili po ng mga sasakyan gamit ang pondo
ng buwis sa tabako ng Ilocos Norte noong 2017. Okay, ay inimbestigahan ng House Committee on Good Governance and Public Accountability ang umano'y maling paggamit ng 66.45 million mula sa bahagi ng Ilocos Norte sa excise tax ng tabako. Ang pondo ay ginamit para bumili ng mahigit 110 na unit ng mga sasakyang nang walang tamang proseso ng public bidding na labag sa Republic Act number 7171 at Government Procurement Reform Act. Ang mga sasakyang ito ay ipinamahagi sa iba't ibang barangay at munisipalidad, ngunit napag-alamang hindi rehistrado sa Land Transportation Office na nagdulot ng mga issue sa reimbursement ng mga gastusin, lalong-lalo na sa gas, sa gasolina at langis, kasi yung mga sasakyan pong yun ay nakakapag-reimburse po sila ng panggas at langis kung saan mang barangay ipinamahagi yung mga sasakyan na yan. Alam ko po yung sasakyan na yan ay mga jeep na ipinamahagi sa Ilocos. Yun po ang naging dumikit dito kay Senator Amy Marcos. Ngunit hindi na nga po napag-usapan dahil matagal na panahon na, 2017. So, ilang years na yan? 8 years na pong nakaraan nung nangyari po ito. Kaya sa akin palagay, ito po yung issue na yan ang isa sa bagay kung bakit hindi si Amy ang napusuan para, at saka hindi naman ganun ka-appeal o yung karisma ni Senator Amy kumpara kay PBBM dahil nga nakadikit yung pangalan ng kanyang ama. Okay, so yun lang po ang aking pananaw at reaksyon dito sa hidwaan ng magkapatid ni PBBM at ni Senator Amy Marcos. Kaya kung kayo po ay meron ding komento o meron din po kayong reaksyon dito sa ating topic, comment down below na lamang po. At muli po, humingi ako ng pabor na paki-like, share, and subscribe na lang po ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless to all. Paalam po.